Ang kinatatakutang Bangsamoro ay handang magbukas ng kanilang komunidad para maabot lamang ng syudad. Pero sa layo sa Maynila ng mga islang ito sa Palawan, ang budget para sa proyektong ito, 5 taon na raw nade-delay. Ang tanong, ningas kugon na naman ba ang ating gobyerno? Ang hanap buhay ng ilan sa mga pamilyang Muslim sa mga isla ng Bangkalaan at Marabon. Ang pagla-live fish farming na dinideliver sa Kudat, Malaysia. Dito di umano nakikisakay ang mga pasaherong nais mag-backdoor. Yung mga businessman sa Malaysia, tulad yung mga Chinese businessman na napapagkatiwalaan ng mga ang mga tao dito sa Southern Palawan. Kung makita mo yung mga lansa na tumatakbo dyan, sa mga inchik yan galing Malaysia. Hindi nasisita ang mga lansyang ito sa Malaysia kasi nakarehistro rin naman daw doon. Kaya ang mga patagong sumasakay dito, nakakalusot. Ang estilo ng bangka, siya rin pinaka-ID ng mga border ng bansa. Ang mga bangkang may katig, Kristiyano. Ang wala, Muslim. Malaking tulong kung mabubuksan dito sa Palawan ang port natin. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga mahihirap na makapamili ng mga mumurahing kagamitan at pagkain. Nakikita namin at alam namin makakatulong malaki yan sa amin. Kapag nabuksan ang port ng Buliluyan o port ng aling port dito sa Southern Palawan. Sinadya ng aming team ang Barangay Buliluyan. 1 oras ang layo mula sa Rio Tuba. Bukod sa napakahirap na daan, hindi ito lagi napapasok dahil sa pangamba sa MNLF. Nang marating namin ang Buliluyan, isang pantalan ang tila matagal nang gawa. Ang mga tao dito sa ating sa Pilipinas, mahirap pa sila sa hanap buhay. Wala silang ibang pupuntahan kung hindi pumunta sila sa mga ibang lugar na walang iba kung hindi Malaysia. Kaya po, ang kadalasan sa kanila pupunta doon. Pipilitan nila kahit paanong hirap, kahit pa wala silang mga tinatawag o mga passport o tinatawag ng mga IC, basta ang importa makapasok nila doon. Ang pagbubukas ng pantalan ang tanging nilang paraan para makaahon sa kahirapan. Ang mga tindahan dito sa Buliluyan, mas maraming produktong Malaysia ang paninda. Kasi unang-una sa tinatawag ng mga bibilihin, unang-una yung mga maigi. Kung maghalaga dito po, mga 1.5, doon lang po, mga 1.3 lang. Kaya ibig sabihin po na nakamamaynus tayo. Halos araw-araw, masigasig nila itong pinag-uusapan. Ang nag-iisang baradero ng barangay na si Haji Muhaymin, puspusan ng paggawa ng bangka para mapaghandaan ang pagbubukas ng pantalan. Matagal na namin hinintay dahil gustong-gusto namin magka-open port kami dito. Dahil dito, karaniwan sa aming mga hanap buhay dito, masasabi nga ng mga probinsya na mahilig mag-illegal yung mga, lalong-lalo na yung Islang Balabak. Sa Balabak, malapit po ang Kudat. Kaya doon kami pumapasok kung para sa doon kami mamamalingki, doon kami bumibili ng mga gulay, kung ano-ano lang mga pagkain namin. Kung sakali open port, kung ano mang produkto hindi na illegal dahil bumabayad na kami sa tax. Handa rin di umano sila kahit natataas ang presyo ng produkto dahil sa buwis. Sakali mabuksan ang limited port dito sa Buliluyan. Mas gusto namin yung ganun dahil kahit na magbayad kami ng tax, kasama na yun sa kapital namin. Kaysa mag-illegal kami kung minsan mahuhuli ang aming produkto. Matagal na rin nila gustong iparamdam na bukas na ngayon ang Bangsamoro. May totoo, kailangan sa open port. Matagal na raw nilang iniiwasan ang gulo. Mas mahalaga sa kanila ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang aming mga anak makatapos sa pag-aaral, marami na rin sila mga pasukan na trabaho dahil may pinag-aralan na sila. Kung dito lang ganito lang ang buhay namin, maaari siguro mandaragat lang din kami. Pero nang aming sadyain ang opisina ng Bureau of Immigration, wala pa ring linaw kung mabubuksan pa nga ba ang Buliluyan Port. Naisip na rin namin i-revive yan noong araw
Pero gaya nga ng sabi ko, dahil sa kakulangan ng tao namin, we cannot afford already to put a permanent person there. Kaya nga from time to time, meron lang kaming ina-assign. Pero hindi ganoon kadalas. Kaya nga nakita mo yung gaps dun sa ating kakayahan, nagiging panibagong backdoor na. Dahil alam nila na hindi masyadong nababantayan ng aming bureau. Pero dahil wala ito sa plataforma ni Pinoy, hindi pa matiyak kung kailan ito mabibigyan pansin. We are confident na by early next year, gusto namin to. Gusto na rin ng ating presidente. Gusto na rin ng Malaysia na magkaroon ng ganong klaseng presence ang Bureau of Immigration. Ang Bureau of Customs naman, pilay ding maisagawa ang nais nila kung wala ang ibang ahensya. Doon kami nalilimita. So pagka malayo yung isang lugar, very remote at hindi na pupuntahan ng aming mga tauhan, malaki ang likelihood na pwedeng doon ipasok yung mga talagang outright smuggled goods. Maliwanag na ang problema sa backdoor ay hindi na uugat sa maliliit na mamamayan, kundi sa desisyon ng nasa pwesto. Sa pagdami ng mga taong tumatahak sa daan ng backdoor, kasabay nito ang pagtaas ng bilang ng mga kababayan nating nahuhuling nasasangkot sa iba't ibang mga iligal na gawain sa ibang bansa. Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga kapatid natin na nakapila sa parusang bitay abroad. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon talamak pa rin ang illegal recruitment at trafficking. Gayong abot kamay lang daw ang solusyon nito. Maliwanag na ang pagkukulang ay hindi nagmumula sa ibaba, kundi sa pagpapasya ng mga nakaupo sa ating gobyerno. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa inyong Under Special Investigation, ako po si Paolo Bedjones. Isang ligtas na gabi po sa inyong lahat.